Hello, so reading ito para sa mga Libra. Take only what resonates. For those of you na hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, just hit the subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and shares. Okay, let's start your reading. This is general love reading. Pwede kang makarelate, pwede hindi. Pwede kang makarelate, okay lang yun. Ibigay mo sa ibang reading na ito. Let's start. What do we have here for the sign of Libra? You do have here the Chariot. The Eight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer energy. Bottom of the deck is the Moon. Okay, so sa nakikita natin dito with the Chariot and the Eight of Pentacles, Libra, yung iba sa inyo, yung iba pwede may kinalaman sa pagta-travel ha. Pwedeng yun yung focus mo ngayon, pagta-travel, may kinalaman sa career, work, ganyan. Yung iba naman kung hindi iyon kasi may nakukuha din tayong energy na for now, career lang talaga yung focus mo, and with the Chariot, pwedeng umiiwas or lumalayo ka dito sa person na to, or as much as possible, ayaw mo siyang isipin, or hindi mo siya, nilalayo mo yung sarili mo sa pag-iisip sa kanya. Okay, focus ka lang basta sa career. And you do over the Moon, I feel like, nandun yung may mga times na you're dreaming about this person. Or, yung dreaming kasi hindi lang siya pagtulog eh. Pwedeng daydreaming, pwedeng ganun. And, pwedeng may times na naiisip mo pa rin siya. Pero as much as possible nga eh, tinatry mo yung best mo with the Chariot na umiwas or lumayo or i-ignore itong person na ito. Okay? Ano yung main energy na person na nakakonect mo? Main energy ng person na nakakonect mo. You do have here the Six of Swords, the Three of Pentacles, and the Five of Swords. Okay. Yung iba sa inyo, pwede nag-end na yun sa inyo ng person na to. With the Six of Swords, pwede siya naka-move on na siya. With the Three of Pentacles, nag-focus siya sa pagbibuild ng sarili niya, pagbibuild ng anything na mag-grow sa buhay niya ngayon. Pwedeng yung Five of Swords kasi may mga bagay siyang inaayos sa sarili niya, sa bahay niya, sa tahanan niya, kung nasan siya. And you over the tower, so pwedeng nag-end na yun sa inyo ngayon, and nag-focus siya sa mga new beginning sa buhay niya. Okay? And clarify natin ano yung emotions niyo sa isa't isa. For the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. The Knight of Cups and the High Priestess at the bottom of the deck. The Hermit is here. So, ano yung emotions ng person na ito para sa'yo? You do have here the Sun, the Ten of Wands, and the Three of Wands. Okay. The Lovers is at the bottom of the deck. So, sanayin natin dito with the Knight of Cups na meron tayong mga nakikitang mga paparating sa buhay mo when it comes to love. Pero with the Hermit, medyo sarado ka kasi pa dito. Parang maaaring either sarado ka talaga totally, or ang nasa isip mo kasi itong person na rin, pa rin na ito. So, parang ganon. And with the Knight of Cups, I feel like there's still love na nararamdaman mo pagdating dito sa person na to. Pero tinatry mo mag-focus sa sarili mo. At Ten of Wands, yeah, pwedeng nag-end din sa inyo, naging magulo. And ngayon, medyo marami siyang responsibility. Pero with the Sun, nakikita naman natin, masaya naman siya sa ginagawa niya. And masaya na siya ngayon with the Three of Wands. Yeah, the part of this person is na may miss ka. Of course, nagkaroon kayo ng like something, or hindi ka naman naging iba, or nagkaroon pa rin naman kayo ng memory sa isa't isa. So, parang ito is hindi naman
totally na nakalimutan ka niya or whatsoever. Basta mas nakikita natin na importante ka sa kanya or naging importante ka sa kanya, hindi ka madaling kalimutan, oo. But for now, parang nakafocus kasi siya sa mga responsibilidad niya sa mga dapat niyang unahin at gawin muna. Etong person na to is full of excitement kasi I feel like may mga nakakapagpasaya talaga sa kanya ngayon. Okay? And yeah, with the lovers, pwede yung iba sa inyo, pwede may kanya-kanya na kayong connection or relationships. Okay? And yung iba na wala pa, I highly suggest na i-open mo yung sarili mo sa iba. Kasi meron talaga tayo nakikita ditong someone na very interested naman sa'yo. Kailangan mo lang talaga i-open yung sarili mo sa kanila. Okay? So, with regards sa future, near future for you, Libra. The Hangman and the Four of Cups. The Nine of Wands and the Two of Pentacles. Bottom of the deck is the Strength card. Okay, and the Nine of Pentacles. Ayan. Well, the Hanged Man, nakikita natin in the near future, you're still sarado. Nakikita natin with the Hanged Man, ka pa rin parang waiting ka pa rin dito sa person na to. Kumbaga kung hindi lang din naman siya yung dadating sa'yo, wag na lang. You're focusing on career. And with the Four of Wands, nakita tayo mga offer or mga taong dumadating talaga sa buhay mo but you're not interested sa kanila. Sinundan nga yung energy mo na sarado ka sa pagdating sa mga offers mula sa iba. Sarado ka regarding sa kung ano man yung ibinibigay sa'yo, which is, I feel like there's a lot of offer or love talaga. Kaya lang, nakikita natin yung pagmamatigas mo. With the Nine of Wands, this person, may mga challenges sa kanya, pero Two of Wands, I feel like, makakayanan niyang ayusin or makayanan itong mga challenges na to. I feel like ito, applicable siya sa parang hindi pa masyadong ganun kalalim yung pinagsamahan ninyo. There's something, pero may mga hindi enough. Tell me about this. Parang itong reading na to, applicable siya sa ganun. Tell me more. Para kaninong ba tong reading na to? Yeah, the Four of Wands and the Page of Cups. Yeah. And the Star. Okay. The Page of Cups. Maybe if ever my child dito na, or marriage na involved dito sa connection nito. Or there's something na if there's a child, lalo na kung ikaw yung may anak, there's something na nag-grow sa anak mo ngayon. Like may mga accomplishments siya. Lalo na with the Star. Yeah. At kung minsan nagkaroon ng baga chismis na may kinalaman sa buhay mo or regarding sa inyo na person na to. Ayan. Anyway, this could be your reading. I love you all. Thank you for watching and bye-bye.